What's up mga kapakners? For today's video, gagawa naman tayo ng chicken siomai mga kapakners. Siyempre yung gumawa ko ng pork siomai, maramihan yun 4 kilos ata yun 4 kilos o 3 kilos ata yung ginawa kong pork siomai. So gagawa naman tayo ng chicken siomai mga kapakners, pero small amount lang. Siguro mga siguro mga 525 grams, ganun lang siya karami. So, yun mga partners, pambahay lang. So, yun pang sa amin lang mga partners, hindi siya pambenta. Kaya para po malaman ninyo paano po ang version ko ng chicken siomai, syempre po panoorin niyo po ito mula umpisa hanggang dulo mga partners. Watch this! What's up mga partners? Ito po yung sangkap na kailangan natin sa paggawa ng ating chicken siomai mga partners. Siyempre fresh dough para sa ating siomai wrapper. At siyempre kailangan natin dyan ng sibuyas. Yung green na yan is malunggay or moringa. Tapos onion leeks or spring onion. Itlog isa, 1 tablespoon na breadcrumbs. At siyempre ang ating giniling na manok at salt. At siyempre kailangan natin ng garlic powder. At syempre, kung gusto niyo maglagay ng onion powder, pwede din po kayong maglagay. At syempre, kung gusto niyo rin po maglagay ng mga kahit anong pampalasa na gusto niyo idagdag, dagdag niyo na lang po. Kasi sa akin po, sapat na po yung ganyang pampalasa lang para sa amin, pangbahay lang. So, yun po mga partners, kung gusto niyo po mag-add ng chicken powder, magic sarap, ginisa mix, mag-add po kayo kung ano po ang gusto ninyong i-add. So, kailangan din po pala natin ng paminta dyan mga partners. So, yan ako na po nagigiling ng manok kasi nga po kinukuha ko po kasi yung buto. Kasi yung buto po, minsan na isasahog po natin yan sa sopas, yung mga buto-buto, or minsan sa mga ginisang gulay, yan. Doon ko po sinasahog yan. Kaya bumibili ako isang buong manok, tapos ako na kumukuha ng laman, tapos igigiling ko na lang. Pagkatapos yun, kukunin ko yung buto, itatabi ko na lang. Pag gagamitin ko, ilalabas ko. So, yan, onti lang ang aking spring onion kasi nga, tanim ko yan, naupod ko na. Yan na lang yung na-harvest ko. So, kailangan na rin po natin ilagay ang ating asin at garlic powder at syempre isang itlog. Tapos po, ang manok po is 527 grams po. Yung unang nasabi ko is 525 lang So, ulang ng 2 grams. So, yun po. Halu-haluin lang natin. Kailangan lagyan din po natin ng paminta. Nakalimutan ko din po sabihin na kailangan po pala ng paminta. So, yan. I-mix-mix lang po natin yan mga partners. Halu-haluin lang natin. Tapos po, pag nahalo na po natin yan, isi-set aside na po natin yan. Pwede po ninyong ilagay sa rep kung medyo gagawa-gawa pa kayo ng dough, diba, ng ating wrapper, pwede nyo ilagay sa rep. So, ito kasi malamig pa naman kasi kaalabas lang din naman yan sa rep. Kaya, okay lang kahit iset aside ko lang dyan sa gilid. Kaya, so yan, pwede na po yan mga partners. Gawa na po muna tayo ng ating siomai wrapper. So, ayun mga partners, hulmahin na po natin ang ating siomai wrapper. Nakalinis rin po ako ng mga kamay. Sinip ko ang cornstarch at ayun ating dough mga partners. So, yan, tingnan nyo naman, malinis na ang aking mga kamay. Sagad na ang paggupit ng aking kuko mga partners. Hindi po yan marumi, nakapaglinis na po ako. So, hindi porkit hindi tayo gumagamit ng hand gloves, iukadiri na yung nag-comment dyan, ha. Diba? Ilagay din ang arte sa tamang lugar, syempre po, di ba? So, yan mga partners, tagal ko na nagtrabaho sa pagkainan. Alam ko na ang tamang proseso bago ako humawak ng pagkain, syempre mga partners. So, alam natin yung tamang paghuhugas ng kamay, di ba? So, let's go na. Gawa na tayo mga partners. Ito pa rin yung baso pang sukat natin. Hindi pa tayo naaabili ng So, igilid muna natin yung cornstarch. So, ito ang ating siomai filling. Tinabi natin, tinakpan natin ng clear up para hindi malaglagan ng kung ano-ano bagay-bagay dyan.
So, simulan na po natin mga partners na i-rolling pin natin ang ating fresh dough at gawa na tayo ng ating lumpia, siomai wrapper mga partners. So, yan, hulmahin na lang natin yan. Tapos, ganyan lang kanipis mga partners. So, yan mga partners, hindi naman po pala porkit hindi tayo gumagamit ng hand gloves, iuyak kadiri na po, di ba po? Kasi po, meron naman po kaming lababo, sabon, di ba? Siyempre, bago tayo humawak ng pagkain, siyempre hugasan natin maigi ang ating mga kamay. Sa tulad sa akin na nagtrabaho naman po tayo sa mga kainan at hindi lang isang kainan, maraming kainan, 'di ba? Restaurant, fast food, 'di ba? Mga hotel, 'di ba? Alam natin yung tamang proseso ng paghahawak ng pagkain. Siyempre, kailangan natin linisan yung mga amay natin bago tayo humawak ng pagkain. Hindi porket hindi naka-hand gloves, ikadiri na yon mga partners. 'Di ba? So, yan mga partners, lagyan na tayo ng feeling, 'di ba? So, yun, wag kang feeling sa nag-comment na iuyak kadiri, 'di ba? So, kung kumakain ka sa street food or sa mga fast food, 'di ba? Wag kang mag-iw kadiri diyan kapag walang hand gloves. Hindi mo alam kung ano yung nasa loob ng kitchen, 'di ba? Hindi mo alam kung paano talaga yung totoong kitchen, 'di ba? So, hindi lang ako nakapagtrabaho sa mga ganun. Nakapagtrabaho din ako sa arinderya. Alam ko din kung paano yung trabaho at tamang pag-prepare ng mga pagkain sa iba't iba mula sa maliit, katamtamang business sa pagkain hanggang sa malaki. Alam ko yan. 'Di ba? May kapareho, merong similarity, 'di ba? Meron dugyot, meron ding hindi naman, 'di ba? So, syempre, kailangan ilugar natin yung arte natin, 'di ba? Kung makaiw kadiri si ating kala mo sobrang linis, 'di ba? So, syempre, sa pagkain, alam natin yung tamang paghugas ng kamay bago tayo humawak ng pagkain, 'di ba? Tapos po mga partners, 'di ba yung doon ninyo punasan yun ng egg wash kapag po yung nahuhulog yung feeling. Yun, pag hindi po fresh yung donan ninyo. Pero pag kayo mismo gumawa ng wrapper ninyo, yan, tulad niyan, fresh yung dough. Hindi na kailangan magpunas ng egg wash kasi hindi naman mahuhulog yan mga partners. Yung iba kasi nagtatanong bakit nahuhulog yung ano nila. Lalo na pag binibili sa grocery yung mga siomai na wrapper, nahuhulog. Tapos kapag in-steam nila, naiiwan yung laman, yung filling. Kumbaga umahiwalay sa balat. So yun, magpunas kayo ng egg wash. So yan mga partners, na agawa tayo ng 69. So yung size na ganyan, masyado na kasing malaki yung size ko. Kumbaga pwede ninyong bawasan. Pero sa amin, tama na yung ganyan size. Siguro maagawa kayo dyan ng mga 70 or 80 plus pa. Kung maliit lang, yung maliliit lang na siomai. Pero kung ganyan ang size, yan, mga 69 kagaya na nagawa ko. So, yan mga partners, kailangan pa natin yan i-steam. I-steam natin yan, wag natin ilalagay sa freezer ng ganyan. Kasi nga, pag nilagay nyo agad yan, malambot yan. Pag yelo kasi yan, tapos pag pinaprosen ninyo, yan, magbabasa-basa yung wrapper niya. So, kailangan talaga sa siomai, kailangan i-steam bago natin, itabi or ilagay sa freezer. So, yan mga partners, pero half cook lang, hindi 30 minutes. Siguro mga 10 to 15. Kumbaga parang maging stable lang sila yung siomai natin. Yung hindi madaling madurog, 'di ba mga partners? So, yan, steam lang natin ng mga 10 to 15 minutes. Yan. So, syempre, bago natin yan, papalamigin muna natin. Tapos, pag malamig na, tsaka natin ilalagay sa mga malinis na lalagyan, Tupperware. Doon natin sasalansan or kung meron kayong ziplock, pwede nyo nang pagsamasamahin doon. Tapos, tsaka nyo po ilalagay sa freezer. Tapos, kung gusto nyo lutuin, doon nyo lang ilalabas. So, yan mga partners. So, na tayo. 10 minutes, okay naman na siya. Yun, no. Mamaya titikim din tayo, mag-steam ako ng 30 minutes. Kapag syempre 30 to 35 minutes, luto na ang ating siomai. Pero kapag ganyan lang, pwede na yung 10 to 15. Kasi kung 5 minutes lang ninyo steam, masyadong malambot pa yan. Hindi pa mahirap kuwain, madudurog. Sayang lang din, di ba? Masisira lang ang ating siomai. So, ayan ang ating siomai, mga partners. Kung gusto nyo pang lakihan yung siomai ninyo, king size, gagawain ng wrapper ng mga extra large or large. Tapos dadagdagan nyo lang yung feeling ninyo para masarap, 'di ba? Homemade na homemade mga partners. So yan, ganyan ginagawa namin ni Partners Mikey. Gumagawa lang kami ng mga sarili namin mga frozen na food.
hindi kami mahilig bumili sa labas. Kasi mas hindi kami masyado sa hindi kami gumagamit ng mga betchin or kung ano-ano man na nilalagay sa pagkain. Mas maganda pa rin yung natural. So, yung sa alat niyan, mga partners, kayo na lang magdagdag kung ano yung, gaano arami yung lasa ng alat ninyo. Kasi, kung susundin nyo yung recipe ko ng lasa, matatabangan kayo, mga partners, kasi matabang kami magtimpla. So, sa amin, hindi naman issue yun kasi tulad yung siomai, sinasawsaw naman po yan sa toyo mansi. Kaya yung alat niya, kumbaga, matadagdagan naman po, di ba po? Siyempre, kaya nga tayo nag-homemade para iwas tayo sa pagkalumpo ng ating kidney, di ba po? So, yan mga partners, kung nagustuhan nyo po ang aking chicken siomai, siyempre po, thumbs up lang tayo dyan mga partners. Gawin nyo na yun sa bahay ninyo mga partners. Napakasarap kapag talagang homemade, di ba mga partners? So, ayan mga partners, yung ginawa ko yung chicken siomai, yung gumawa ako ng chicken nuggets. Kumbaga, gumawa ako ng halos, bumili pala kami ng halos 2 kilos mahigit. So, naagawa ko ng chicken nuggets. Tapos, naagawa pa akong 69 pieces na Tapos, naagawa ako ng 31 pieces ng chicken nuggets. Tapos, naagawa pa ako ng 69 pieces ng siomai, di ba mga partners? Ang dami ko nang nagawa. So, yan, meron na kaming tabi sa ref, kumbaga, nasa freezer lang. Kung magigisa kami ng mga gulay, meron na kaming partner, di ba? Meron na kaming nakapares. So, kasi hindi kasi ako makain ng kung gulay-gulay lang. Nasanay talaga ako na may 2 putahe. Kumbaga, yan ang ginagawa namin para, syempre, hindi na masyadong umagastos sa partner pa. Di ba? Pwede ako mag-fried siomai, pwede naman steam siomai lang kapag talagang wala kaming time magluto. Tapos, papartneran lang namin ng gulay. Or minsan kasi, nilagang talong or nilagang okra, talong, at saka mga gulay-gulay ng mga talbos. Ayan, papartneran namin ng siomai. So, solved na yung araw namin yan. So, yun mga partners, nalamigin lang natin konti. Tapos, ilalagay na natin sa freezer yan. So, yan mga partners. Ayan naman, titikman natin syempre. So, meron na tayong fried garlic dyan. At lalagyan din natin ng chili oil. Yan, ang chili oil din, homemade kami rin din gumagawa nun. At syempre yan, kalamansi, syempre damihan na natin yan. So, lagyan natin ng chili oil. Yung chili oil namin, may garlic na rin yan. Kaya, na yan, meron na rin lasa ng garlic. Tapos, yan, mga partners, nag-imbak na rin kami ng chili oil, mga partners, sa ref. Kumbaga, naka-imbak na kami. Kaya, kahit mataas ngayon yung sili, meron na kami hanggang sa susunod pa ulit na anihan ulit ng sili. So, dapat ganyan lang din gawin natin, mga partners. So, tikman na natin yung ating siomai, mga partners. So, yan, nabuhos ko yung toyo. So, let's go, mga partners. Hanggang November 29. Siya pinaglayas, ABS-CBN. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang pagbangga ng motorcycle taxi. Wow, tikman lang natin ang gawa ni Kapapnos Icon ng chicken, siomai, at yes. Ang sarap na, may kakaiba siyang lasa. Food dahil sa garlic. So, garlic, taon-taon. Sarap. Sili. Mga partners, sa malunggay din. Ito, ng vlog na ito, mga partners. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, mga partners, syempre huwag niyo po kalimutan na mag-thumbs up. Ay, nako, Teki. May sumilip. At syempre po, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe, mga partners. At i-click ang notification bell button para laging update sa mga bagong video ina-upload po namin, mga partners. At syempre, nagtataas tequila. Bakit ako nagsasalita dito sa harap ng camera? So, ayun mga partners. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe na po. Sa mga nag-subscribe, thank you very much. Thank you very much. Natatawa kay Teki. Nagtataas siya. Teki, babay ka na. Dali, babay ka na. Babay mga partners. Babay na daw, babay. Bye-bye! At syempre po mga partners, kung may mga katanungan po kayo, comment down lang po mga partners. At hanggang sa susunod po namin video mga partners. Bye-bye!